Hello, good day po sa lahat. Bagamat retired na tayo sa DepEd, gusto ko lang kumustahin yung mga public school teachers at yung public school system natin sa buong Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon na mayroon tayong new administration o ano kayo yung mga mahalagang nangyayari under the new administration. Ah, Last time nabalitaan natin yung mga instructions ng head ng Department of Education. Walang iba kundi ang ating Vice President. Then banggit doon na ano, nabanggit doon yung mga steps, mga dapat gawin para ang mga teachers ay hindi masangkot sa mga krimen. Ah, Dapat ilimit yung pakikipagkaibigan ng mga teachers sa mga student, lalong-lalo na sa labas. Siguro may exception, sabi niya, sa mga relatives. Okay? Pagkatapos, ano pa yung mga balita? Uh, Itong mga DepEd personnels, siyempre kasama na yung mga teachers, dapat pag paggagawa ng hindi maganda sa mga learners, dapat maging maingat tayo sa pakikipag-deal sa mga student. Okay. Anyway, mayroon na tayong I think nung nandun pa ako, talagang yung mga ganon, existing na yon, di ba? Mayroon tayong dapat ang school is child friendly, then wala yun, dapat walang bullying and so on, o naisip ko lang yung mga iba actually existing na yan. Ngayon, uh, naglingkod tayo sa public school system natin for more than 32 years. So, matagal-tagal na rin yon. Ibig sabihin, doon na rin tayo tumanda. Hindi lang natin inabot pa yung 65 years, yung forced retirement. Kasi gusto na rin natin mag-relax, okay, mag-enjoy. Okay. Ngayon, with regard sa problem sa public school system natin, talagang ito yung nakikita kong mga problems. Ito ay base sa experience natin for the past more than 32 years. Okay, una, kulang pa talaga yung mga facilities natin. Like for example, yung mga school buildings, ang mga buildings na dapat na makikita sa school ay yan, may administrative building, may mga buildings para classroom, then may mga science laboratory, science at saka laboratory building. Okay, ganun yan. Pagkatapos, siyempre, mayroon tayong mga activities like sport, supposedly. Mayroon tayong yung open na area na dapat may bubong, okay. So, in other words, talagang marami pa ang kulang sa atin para magkaroon talaga ng quality
education. Now, beside yung mga buildings na yan, na kailangan yung mga yung mga equipment sa science, yung mga computer na at saka laptop para sa mga teachers at sa mga student din, ano? Okay, mayroon din talagang dapat computer room. Ayan. Para diyan kinakandak yung mga subject na may related sa computer. Oh, mayroon tayong yung kitchen. Okay? So, kasi may ITSE, Health and Education, o tinuturuan yung mga bata kung paano magluto. O dapat may ITSE building. Okay? Then may mga library. Dapat may canteen. Okay, ano pa? So, marami pa. Okay. Ngayon, sa totoo lang, sa mga school, hindi mo makikita itong lahat. Marami pa ang wala. Okay. O tingnan mo na lang sa mga schools, yung school head, halimbawa, ang opisina niya ay nasa classroom building. Then ang ibig sabihin, wala silang administrative building. Okay. Then dapat mayroon din yung space sa mga guidance counselor, yung ano yung mga coordinators, at saka iba pa ano. Yan. Pagkatapos sa science sa senior high school, may subject na electronics. Halimbawa, may subject na electronics. So, in other words, dapat talaga may science at saka laboratory building kung saan doon ilalagay yung mga equipment, ano, o doon ginagawa yung pagtuturo. At the same time, doon nilalagay yung mga kailangan for that subject area. Kaya, ay nako, napakarami pa. Marami pa tayong kulang sa mga facilities. Okay. Ngayon, with regard sa kakayahan, sa ability ng mga teachers, wala tayong problema dyan. Di sa nakikita ko, talagang very capable, very sacrificing, very hardworking ang mga teachers natin. Okay. Kaya, hindi malulugi ang gobyerno sa sahod na ibinibigay nila. In fact, para bang kulang yung ibinibigay ng gobyerno to recompensate yung kanilang serbisyo at yung kanilang sacrifices. Okay? Lalong-lalo na sa mga remote areas, talagang marami pang kakulangan sa mga school building natin. Okay. Then, yan, facilities. Second, yung mga teachers. Nabanggit ko nga, hindi ilogi ang gobyerno para mabayaran yung kanilang serbisyo, ano. Ngayon, dahil yearly, dumadami ang enrollment,
ang nangyayari ay mas dumadami yung kanilang load, yung kanilang teaching load. Okay? So yan, dumadami yung kanilang teaching load. Kaya, yung time nila is spent for preparation, for teaching preparation. Kasi gagawa ka pa ng lesson plan, siyempre pag-aralan mo yung topics that will be taught. Yan. So it takes time. Saka paminsan naman, they have to relax, ano. Kaya yan ang isang problem. Now, ano ba ang solution diyan? Then dapat i-increase yearly ah yung teaching items na ibinibigay sa mga school. Okay. Pag may increase of enrollment, then may increase of teaching items. So in other words, they could hire more teachers. Okay. So, ganun yan. Ang daming trabaho ang mga teachers. Okay? Ayan. At saka dapat talaga may time sila para makipag-usap, socialize. O not exactly socialize, parang mayroong time na ma-meet nila o ma-deal nila with yung kanilang mga estudyante. So, halimbawa, ikaw ay may advisory class, you're a teacher, and you have your advisory class. Din meron ding time na makipag-usap ka sa kanila, tanungin mo yung kanilang problems, yung tanungin mo yung how regards doon sa mga subjects nila at saka iba pa, ano. Okay, so yan, dagdagan yung mga teaching items. Okay? Para hindi naman sila hirap-hirap sa kanilang duties and responsibilities as a teacher. Okay. Then, next one. Dapat din talagang magkaroon ng mga iba't ibang employees o items na kailangan sa isang school. Okay. Ngayon, ano ang mga ito? Halimbawa, guidance counselor, GC, guidance counselor. Lalong-lalo na sa secondary, talagang marami talaga yung mga nangyayaring mga problems, ng mga estudyante. Halimbawa, may nag-away, may violation na ginawa. Then, ang may expertise diyan, yung mga guidance counselor. Okay? Kaya, halimbawa, malaking school, maraming mga incident, alaga naman yung principal na lang ang yun. So, yung time naman niya ay malilimit doon sa mga functions at duties na dapat niyang gawin, ano? So yan, guidance counselor. Ibigay yan sa mga school, lalo-lalo sa mga secondary. Mga security personnel. Yan, dapat mayroon mga security personnel. Medical personnel. Kahit lang yung nurse. Ganun yan, may nurse, o kung may doktor, pwede rin. Okay? Pero kung talagang limitado ang
Siyempre, ang budget, pwedeng gawing halimbawa, may cluster of school na mayroon silang isang nurse o medical staff. So, ganon, ano? Okay. O medical personnel, ah marami pa. Halimbawa, supply officer. Sa mga malalaking school, talagang dapat may mga supply officer. Kasi marami yung mga supplies o marami yung mga bagay-bagay na dumadating sa school. So para maganda ang recording, tama ang distribution, yung inventory, at ganon, then talagang yun ang gawin niya. Ngayon, kung halimbawa, mayroon lang designated, let's say designated supply officer at siya ay teacher, so magiging limited yung kanyang time sa kanyang teaching task at saka yung kanyang trabaho as supply officer. Okay. Ganon yan. Tapos yung mga other support staff, bookkeeper, mayroon na liaison officer. Dapat i-komplituhin yan. Okay. Pwede rin, sabi ko nga, hindi naman not necessarily na isang school isang ganyan. O pwede rin na cluster of schools, kung ilang schools na medyo magkalapit, pwede silang may isang liaison officer at iba pa, no? So, ganon ang mga halimbawa ng mga problems dito sa DepEd. Okay. Magbigay na rin akong kwento, kaunting kwento doon sa yung mga functions na ginagawa ng DepEd, ano? Okay. Noong pumasok kami sa pagtuturo, hindi pa DepEd, it was DICS, Department of Education, Culture and Sport. So ang ibig sabihin, ang DICS ay cover niya yung pagtuturo, yung culture, pagkatapos sport. Okay, so yun ang ngayon later on may itinatag na Philippine Sport Commission. Okay. Ang duty talaga ng Philippine Sport Commission, siya yung mag-manage ng sport activity sa bansa. Okay? Ngunit sa nakita natin, wala din nangyari. Noong itinatag ang DepEd na inalis yung culture at sport, ang nangyari, wala din pagbabago, nandoon pa rin yung culture, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, mga programs, history, at saka sport, nanatili pa rin ang sport sa DepEd. Okay. Ngayon, alam ba ninyo na malaking problema yan sa school? Actually, kasi it involves money matter, no? Okay. So, halimbawa, intramurals. Sa intramurals, wala pang masyadong gastos. Except siguro yung foods, ng mga, pero binibigyan din namin ng incentive yan. Okay?
Then pagkatapos, siguro dito sa amin may island meet. Kailangan na yung pera dyan kasi yung pasahe, pasahe ng mga athletes, mga players, plus their merienda, kung minsan may incentive, ano? Okay. Pagkatapos, municipal meet, medyo mas malayo. Pira na naman. Okay? Then, subunit o kaya sa provincial. So in other words, dahil attached ang sport sa Department of Education, that is additional burden. Okay. Kasi, halimbawa, ang school mayroon siyang players na ipinadala sa whatever level. Siyempre, kailangan din niya ng budget. Bagamat halimbawa sa provincial mayroon ng pagkain and so on. But then, talagang kailangan din nila yung support. Okay. O baka yan, may coach. Sino yung coach? Teacher din yon. Okay, so in other words, yung isang teacher on that day ay naalis siya sa kanyang teaching task. Although, ang ginagawa naman ay kung sino yung mga may vacant teachers, then i-take over niya yung subject noong teacher na designated as coach or ginawang chaperone. Okay. So, ganon. Ngayon, hindi tayo against sa sport, hindi tayo sa mga ganitong event, ano, kasi that's one thing na madidevelop yung, let's say, yung sport skill ng isang student, ano. But then, sana, in such a way na nahihirapan yung school. Okay? So, ganon ang dapat sana ang school talagang nakatutok sa teaching. Okay? Pagkatapos, as what I observed lately, talagang marami yung mga seminar workshop. Siguro mayroon ngang bagong sistema na pinapag-aralan. Okay, kaya yan, may mga seminar workshop. Okay, so meaning to say, minus time doon sa teacher na pumunta ng seminar workshop o whatever it is, ano? Okay. Then, mayroon din mga added task ng mga teachers. Yung kanilang designated as yung coordinatorship. You are hereby designated as Filipino coordinator, English coordinator. Pagkatapos, with that coordinatorship, additional task yan. Why? Kasi may mga reports, may mga things that you have to perform. Okay. So, again, minus na naman dun sa time ng teacher. Okay. Sa elementary noon, aywan ko if this is still existing. Mayroon silang feeding program.
Ngayon, ang mga nagluluto, siyempre mga teachers, kung minsan tinutulungan ng mga PTE officials. Okay, ganon, ganon yan. Yeah, yan. So, marami yung task ng mga teachers. Kaya nung narinig ko na there will be increase in the salary of teachers, eh, that's well and good. So, although kami, wala na, hindi na kami makinabang dahil we are out of the service. We are already retired. Okay. At saka talaga dito sa dito sa alimbawa dito sa mga rural areas, pag magtuturo ka, you have to do your best, lalo na pag ikaw ay nasa lugar mo. You have to do your best na talagang maprotektahan mo yung honor, yung pangalan ng pamilya, and so on, ano. Okay. Kaya ganyan ang nakikita kong problems ng Department of Education, problems ng mga teachers, problem ng DepEd family as a whole. Okay? Yan. Structure, instructional, mga books, mga and so on. I-complete natin yan. Okay? Sana sa new mga school DepEd officials natin, thank you. Ibinibigay lang natin yung ating nasa isip, yung mga bagay-bagay na research natin for the past many years. Okay? Muli sa lahat, thank you, lalo-lalo sa mga teachers natin, yung mga DepEd officials. Saludo po ako sa inyo. Again, salamat sa pakikinig, sa panunood. Sana i-like at please subscribe sa ating munting YouTube channel.